Buenos dias, damas y caballeros. Nung unang nagbago yung pananaw or posisyon ni Ombudsman Boying Remulla dito sa UP fraternity brad niya na si former Speaker Martin Romualdez, marami na intriga at nagsabi na wala, scripted lang yan, na ngayon sinasabi ni Boying na co-mastermind si Speaker Martin Romualdez kasama si Chis Escudero sa flood control anomaly. Marami sinabi, kwan lang yan nila, kwan lang yan, scenario setting lang yan, hindi talaga totoo yan, na hahabulin nila si Boying, si Remulla. Kasi sorry, meron kasi maka na-distract ako dito sa dinadaanan ko. Marami sinasabi, wala, kwan lang yan, scenario setting lang yan para later on i-clear nila sa kaso si Romualdez. Kasi once nakasuhan na siya, pagkatapos kakasuhan siya ng mahinang kaso, and then hindi na siya pwede kasuhan ulit kasi magiging violation of the double jeopardy kwan na yun, principle. So kaya sabi, hindi yan, kasi ito naman si Boying since last year, paulit-ulit niya sinasabi na at the very least baka criminal negligence lang ang pwede pailan na kaso kay Romualdez. Kumbaga, the whole 3 years natutulog si Romualdez, hindi niya alam kung anong ginagawa ni Chis Escudero at ni Saldico, at kahit nag-attend siya ng BICAM meeting, nagkuan lang siya, naglalaro lang siya ng computer games. So something na sinabi natin imposible, kasi siya talaga yan, siya talaga ang timon dyan, being the cousin of the president. Kumbaga tumapang talaga siya na magnakaw ng almost 2 trillion using his closeness and affinity as first cousin of the president. So kaya sabi natin siya talaga involved. So buti naman, at least last month, starting last month, naiba na nga yung pananaw ni Boying Remulla sa kaso, at ngayon sinasabi na niya na talaga meron talaga silang mga ebidensya pinapakita na si Romualdez talaga ang mastermind. In fact, si Miko Clavano, yung spokesperson ng ombudsman, tinawag na nga si Romualdez at si Chis Escudero ng master plunderer. Master plunderer. Kaya pumalag dito, si Romualdez, at sabi niya piniprejudge na daw siya ni Boying Remulla, at sabi kaya ngayon meron siyang well, hindi naman ito pwede petition, or kasi wala naman siya pinal sa korte, pero parang meron siyang proposal o meron siyang apela, or meron siyang suggestion na kung pwede alisin na lang ang ombudsman sa kaso niya, kasi bias daw ang ombudsman at piniprejudge siya nito. Tigil muna tayo, distracted ako sa kalalakad. Okay, so sabi niya, dahil bias ng ombudsman, dapat alisin na ito sa kaso niya. Yun ang problema. Kung alisin ng ombudsman sa kaso niya, sinong gagawa ng investigasyon? DOJ? O anuman body? Wala na nga yung pinatay na nga ni President Marcos yung
ICI. So anong body? Ang ombudsman naman talaga ang major anti-graft body. So sabi niya sa kanya sa press release, sabi ni Martin Romualdez, dapat daw i-disqualify na daw yung Office of the Ombudsman kasi meron daw pattern of prejudgment na naipakita ni Boying Remulla. Sa isang liham to the Ombudsman, sabi ni Romualdez, yung mga statement daw ni Boying tend to show na parang prejudge na sila, na parang sa mata ng ombudsman guilty na sila. Sabi ni Martin, there is a reasonable impression that the ombudsman has already resolved to prosecute our client. At ito daw nung sinabi daw ni John Vic na ni Boying Remulla, pasensya na, medyo talaga daming tao kasi dito. Nung sinabi daw ni Remulla na meron pa sila 40 days or within 40 days papailan na nila ng plunder charges and conspiracy to commit plunder dito kay Romualdez at saka kay Chis Escudero. Sabi pa ni Martin, in the post-event media interview, the ombudsman went further and discussed prosecutorial strategy specific to plunder, stating ang plunder at na-dilute by the Supreme Court decision on plunder, so we have to be more imaginative in filing these cases. People should start discussing plunder again as a law and as it should be construed by the judiciary. So ang dating nito sa kanya, papunta na talaga dinidiscuss na ni Boying yung mga legal strategy at papunta na talaga sila sa filing ng kaso kina Martin. Good morning. Sabi niya, such statements are unequivocal. The Honorable Office has already determined that our client is guilty of plunder even before any case has been filed and while it is still performing investigative duties. Sabi ng letter drafted by the legal firm of handling the case ni Romualdez. Sabi nila, they unmistakably demonstrate prejudgment and in the minds of reasonable observers render Representative Romualdez participation in the flood control anomalies a foregone conclusion. So parang na-conclude na daw ang ombudsman na guilty talaga sila. Hence, to ensure that our clients' rights to due process is adequately protected, we are constrained to respectfully request that the Honorable Ombudsman Office inhibit itself from conducting investigations of any complaint that may be filed against Representative Romualdez. So, inimbog nila yung Supreme Court doctrine on the appearance of impartiality. Dapat daw hindi daw bias o magpakitang bias yung mga judicial body. The challenge is made not as the request is made, so request lang pala to, is made not as a challenge to integrity but in recognition of the high standards to which the Office of the Ombudsman is being held. Yan, At dapat daw walang question sa objectivity and fairness ng Office of the Ombudsman. So yan. So itong letter sa akin na ito, although syempre
wala naman na I'm sure hindi naman ito hindi naman dito aaksyonan ng Office of the Ombudsman. But this request and the drafting of this letter shows na talagang nag-aaway na ang former UP Law Brad yung Opsilon, so nag-aaway-away na talaga. So kumbaga hindi na ito yung sinasabi nila scripted or scenario setting or drama lang. Kumbaga the fact na gusto na hindi lang alisin si Boying Remulla, kundi alisin yung ombudsman mismo sa investigasyon ni sa kaso ni Romualdez. So pinapakita ito na galit na talaga si Romualdez kay John Vic Remulla, at I will not be surprised baka later on bago mapailan siya ng kaso in May, baka iakyat niya ito sa Supreme Court. Baka hihingi siya ng TRO to stop the ombudsman from investigating this case, and later on to stop the ombudsman from filing plunder cases. Baka another of his legal strategy niya ito, kasi alam niya na hindi naman siya pagbibigyan yung request niya sa ombudsman, kasi nasimulan na nga, final stage na nga papailan na lang nga ng kaso Another attempt ito to stop the filing of cases. So siguro this is ito mismo si Remulla ang nagsiset ng senaryo, si Romualdez ang nagsiset ng senaryo para to seek TRO from the Supreme Court and thereby stop the filing of plunder charges sa kanya. So yan. So the good thing about this ay the fact na inaakusan niya si Boying of being biased, of prejudging the case, of lacking impartiality in the case. So this shows na they're really fighting each other na talaga. This is a legal fight between two top officials of the Marcos administration. So hindi na ito echo, hindi na ito scenario setting, hindi na ito drama. So we'll see where this issue will lead to, and hopefully matuloy na yung filing of plunder cases laban kay Cheese at Martin Romualdez next month. Okay, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, and see you in my next vlog.